Mga kababayan, mga kaibigan, magandang araw po ng Huwebes, October 10, 2024. Meron po tayong update sa lagay ng ating panahon. Pero before that, huwag niyo po munang kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, sa kasalukuyan ay wala po tayo ngayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas po ng Philippine Area of Responsibility. At maliit din po ang tsansa within the next 2 weeks na magkaroon po ng bagyo o posibleng mabubuong bagyo. Pero sa ngayon ay meron po tayong minomonitor na northeasterly wind flow na nakakaapekto po sa ilang bahagi po ng ating bansa. So as of now mga kaibigan, ng area po ng Batanes at Babuyan Island ay patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan. Sa may bandang hapon naman po yan, no? At sa gabi naman, asahan ng maliit na tsansa ng pag-uulan, mga isolated light rains and heavy rainfall. Sa umaga, medyo maaliwalas ang panahon pero may tsansa din ng maulap na kalangitan or masamang panahon dahil na rin po yan sa mga localized thunderstorm. Samantalang mga kaibigan, sa Metro Manila naman, no, at ilang bahagi ng ating bansa ay patuloy din po makakaranas, no, ng maulap na kalangitan. Posible po yan sa hapon at sa gabi naman mga isolated light rains and heavy rainfall. Pero sa umaga, asahan po natin ng magandang panahon, maaliwalas, no, pero hindi din natin iaalis yung tsansa dahil sa localized thunderstorm ay magkaroon po ng maulap na kalangitan. Mga kaibigan, no, unahin na natin alamin itong northeast monsoon or northeasterly na nakakaapekto po sa ilang bahagi ng ating bansa. Ito po yung mailamig na hangin na nanggagaling po sa may bandang silangan po ng Siberia or silangan po ng China. Umiihi po ito, papasok po sa Southeast Asia at tinatamaan po ang ating bansang Pilipinas. So tulad ng aking sinasabi mga kaibigan, kapag hanging amihan or northeast monsoon, madalang po yung pagpasok ng mga bagyo. Pero kapag may nabuo pong bagyo or mga low pressure area, malaki naman po ang tsansa na ito ay maging super typhoon or mas malakas, hindi kagaya sa hanging habagat, no, halos sunod-sunod po ang mga bagyong pumapasok sa ating bansa. Dito lamang mga nakaraang buwan mga kaibigan na hanging habagat yung nakakaapekto sa ating bansa, which is nakita naman natin halos 4 hanggang 5 bagyo ang pumapasok po sa ating bansa. Pero marami nakapansin na mahihinang bagyo lamang yun mga kaibigan, dumadaan lamang. Unlike po dito sa northeast monsoon or hanging amihan, malimit lamang po yung mga bagyo na papasok, pero asahan po natin na medyo malalakas ito. Inaasahan din, no, ang pagbuhos po, pag-ulan ng mga hailstorm, no, or yellow, which is alam naman natin nangyayari kapag hanging amihan or amihan season po. At dahil nga po bare months, mas mararamdaman natin ng malamig na panahon sa mga susunod pa na mga araw. So mga kaibigan, maliit din ang tsansa within the next 2 weeks na may mabuo pong panibagong bagyo or sama po ng panahon, no? Dito po sa loob ng ating bansa, Philippine Area of Responsibility, yung minomonitor po natin na low pressure area sa may Coron, Palawan, tuluyan na po itong nalusaw. At yung bagyo naman na nasa labas ay lumayo na po ng tuluyan mga kaibigan. So storm free tayo ngayon, wala din pong low pressure area. Pero mga kaibigan, take note, hindi pa rin natin inaalis yung mga posibilidad sa pagbabago ng panahon, climate change. Kahit sa update natin walang bagyo within the next 2 weeks, posible naman pong magbago yan dahil sa climate change. So asahan din natin ang posibleng mga cloud cluster o kumpol ng kaulapan, no, na posibleng mabuo within the next few days po mga kaibigan sa mga susunod na araw. So yun lamang ating update sa lagay ng ating panahon. Huwag kalimutan i-like at subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po.